Hello, minasang! Yasumi ko na naman nga today. Dahil nalalapit na nga yung exam namin, ay napag-isipan ko na mag-aaral ako ngayong araw. Pero before nga ako mag-study, ay isasalang ko nga muna yung mga damit ko sa washing machine. Ang ganda nga ng panahon ngayon, guys. Kita nyo naman at hindi ako nakapajama ngayon. Patapos na rin kasi yung winter at dahil magsispring na nga ay hindi na ganun kalamig. Inopen ko na nga yung kurtina para umaliwalas yung kwarto ko at dahil sa sahig nga lang ako mag-i-study ngayon. Nakaraan ko pa nga gustong mag-self-study kaso pinatamad talaga ako. Sabi ko nga kapag malapit na lang yung exam para mabilis ang study at pumasok talaga sa utak ko. Ang dami ko pang kinuhang books dyan, guys. So akala nyo naman, sinet up ko na nga rin yung computer ko kasi minsan dito na rin ako nagsisearch ng mga kanji na hindi ko alam. Kasi mangot pa ang gaga, hindi mo alam kung bukal talaga sa loob ang mag-study. Ito nga pala yung mga ina-exam namin every week. Every Wednesday nga kami nagpa-practice exam, kaya minsan ito na nga lang yung pinagre-reviewhan ko, yung mga test paper na tinik na namin. Hindi ko nga alam, guys, kung saan ako magsisimula mag-aral. Kaya para ganahan talaga ako mag-aral, ay nag-set na nga lang ako ng alarm. 3 hours ko nga tong sinet, guys. Sabi ko nga hindi ako mag-stop mag-aral hanggat hindi pa tumutunog tong alarm clock ko. O diba, effective naman hanggat wala talaga akong hawak na cellphone. Nag-practice nga muna ako, guys, sa writing ng kanji. Ito talaga kasi yung pinakamahirap sa lahat. Iba-iba kasi yung reading ng kanji. At hindi ka nga marunong magbasa ng kanji, ay magbe-mekos talaga. Minsan, hula-hulaan mo na lang kung ano yung basa. Ang itatake kasi namin exam, guys, ay more on kanji na talaga. Ang pinapractice exam nga namin every Wednesday na dokay, ay puro nani-nani na nga lang yung basa ko sa kanji. Hindi ko nga alam, guys, kung matatapos ko talaga yung 3 hours kasi ang ingay sa labas. May ginagawa kasing building sa halos katapat lang ng apartment namin. Nabigay naman sila ng notice letter dito sa mga katabing bahay. Ganyan niya siya kaingay, kaya hindi rin ako makapag-focus. Oh, gulat ka, no? Ang bilis nga magbago ng mood ko, guys. Sabi ko nga, lalabas na lang ako. Hindi ko kasi kineri yung ingay. Sumasakit lalo yung ulo ko kasabay pa nung kanji na inaaral ko. Hay nako. O diba, sabi ko sa'yo maingay eh. Bago nga ako umalis, guys, ay naghanap muna ako sa Google ng pwede kong puntahan. Gusto ko kasing mag-unwind sa pinakatahimik na lugar. May pasok rin kasi yung dalawa kong kasama, kaya ako lang mag-isang umalis niya. Nagsuot nga ako ng earmuff kasi ang lakas talaga ng hangin. Kapag hindi kasi ako nakasuot nito ay nakakabingi talaga. O diba, 10 minutes pa nga lang yung binay ko, pagod na ako niyan. Feel ko nga yung pag-escape ko ngayon. Pero alam nyo ba, muntikan na ako sa daan kanina. Hindi ko kasi alam na yung tulay na dinaanan ko ay merong lane para sa mga nagbabike at para sa naglalakad. Yung lane kasi na para sa mga naglalakad at nagbabike ay nasa right, nasa left ako nang galing, kaya doon na rin ako dumaan sa mga lane ng mga sasakyan. Hindi ko kasi alam at medyo mahaba-haba yung tulay na dinaanan ko. Siguro nung nasa mga 100 meter na yung tinakbo ko, ay napansin ko yung matandang babae na nagbabike, ay nandun siya sa kabilang lane at ang lagkit ng titig niya sa akin. Medyo kinabahan ako ng time na yun. Sumigaw ako, tas tinanong ko siya. Sabi ko, "Koko de daijoubu desu ka?" Tas sumigaw din siya, sabi niya, "Daijoubu janayo." Kaya dali-dali akong umatras, tas sinabol ko si ate, tas doon ako pumunta sa lane niya. Nung naabutan ko nga siya, sabi niya sa akin, "Abunayo." Eh ako naman, ang nasabi ko na lang, "Sumimasen, shirimasen deshita." Ay, grabeng kaba ko talaga nun. Buti na lang at walang nagbabantay, kung hindi nahuli na talaga ako nun. Lesson learned talaga sa akin. By the way, ang layo na nga nang narating ko, guys. 7 kilometers nga yung pinuntahan ko at inabot ako ng almost 40 minutes. Ang sarap nga magpahangin dito sa napuntahan ko. Kaso hindi na nga rin ako nagtagal dito, guys. Ang palpak kasi ng lakad ko ngayon. Paano ba naman kasi, hindi ko na-charge yung battery ng bike ko. Tapos wala pang internet yung cellphone ko. Kaya sakto pahangin nga lang ako, guys. Siguro inabot lang ako ng 10 minutes dito, tapos bumalik rin ako agad. Kimi ga eranda sono michi no saki,険しくても光がある。悩みながらも諦めずに歩む姿が勇気をくれる。大きな壁も越えてゆけるさ。君の力を信じてるから一人じゃないよ。手を伸ばして僕らは。 Tingnan nyo naman yung mga nilusutan ko, guys. Pagkarating ko nga sa may kalsada na mismo, ay dumaan muna ako ng Lawson. Anong oras na kasi yan at hindi pa ako nakapananghalian. Kaya tinapi nga lang kasi yung kinain ko kaninang paggising ko. Curious nga ako sa lasa netong juice na to. Meron niyang iba't ibang flavors. Meron niya ditong melon, may strawberry, may mango, orange. Kaya susubukan ko muna itong melon, guys. Mukha kasi siyang masarap. And then kumuha na rin ako ng ice cream. Ito nga lang yung treat ko sa sarili ko. Minsan ko nga lang itreat yung sarili ko, guys. Minsan labag pa sa kalooban ko na mabilhan ko yung sarili ko kasi nanghihinayang din ako sa pera. 1個だけでお願いします。はい、1つだけで。
Pinahirapan pa nga yung crew magbilang ng barya ko. Sosunai desu ka? Sosunai desu ka? Sosu. Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. 40% na nga lang din yung battery ng bike ko guys. Saglit lang din kasi mabawasan yung battery niya. Ang bigat kasi na tong bike guys kapag walang battery. Mahirap ipadya kasi parang ang bigat-bigat. Kaya hindi pwedeng malulubatan yan kasi mahihirapan talaga ako kung sakali. Skip na tayo. Pag uwi ko nga sa bahay ay diretso kumain na ako. Hindi ko na kasi kinaya at kumukulo na talaga yung tiyan ko. Ito nga juice guys ay masarap naman kaso parang masyadong matamis sa panlasa ko. At ito namang binili kong siopaw ay perfect na perfect para sa akin. Confirmed nga na masarap talaga yung siopaw sa mga convenience store dito sa Japan. Wala nga lang sauce yung siopaw nila guys, pero siksik talaga yung meat kaya perfect lang yung lasa niya kahit walang sauce para sa akin. Next ko naman tong ice cream na nabili ko guys. Ang sarap nga nung ice cream. Pero mas trip ko siguro siya kapag walang mga prutas. Parang maasim kasi yung mga prutas guys. Siguro kapag walang prutas to, ang rating ko ay 9/10. Kapag meron ay siguro 6 lang. Hindi ko alam kung ganun din ba para sa ibang mga nakatikim na ng gantong ice cream. Tanggal ko nga pala yung mga beans guys. Hindi kasi talaga ako ma-beans. Nung nasa Pinas nga ako at kapag nabili ako ng halo-halo ay hindi ko na pinapalagyan ng mga munggo or beans. Yun lang guys. Sana at nagustuhan nyo itong video ko. Like and follow naman ang page ko guys. Thank you for watching. Mata ne!